Muli ay bumulusok pa ibaba ang aswang na si Gobernador. Ang punterya nito ay si Tata Eko. Batid ng Gobernador na hindi antingero ang manggagamot. Wala itong tinatangang mutya na pangunahing pinagkukunan ng kabal. Nakaasa lamang ito sa mga bulong at orasyon para magbigay ng proteksyon sa buo nitong katawan. Sa sobrang bilis ng aswang na si Gobernador, ay hindi na naman ito natamaan ng mga ginawang pag-atake ni Tandang Tasyo at Bosyo. Napakadali nitong nadagit si Tata Eko para isama sa himpapawid. Pero ang hindi alam ni Gobernador ay sinadya yun ng manggagamot. Mula kaninang nagmamasid pa lamang ito, ay pinaghandaan na nito ang aswang. Nang makita pa lamang ni Tata Eko ang pagkakaroon ng pakpak ng aswang, ay nilagok na nito ang huling botelya na nasa kanyang sabitan. Nagdulot yun ng matinding lakas na kayang makipagsabayan sa lakas ng dalawang matandang antingero. Batid din ng manggagamot na siya ang pupuntiryahin nito dahil sa dalawang dahilan. Una ay siya ang pinakamahina sa tatlo. Pangalawa ay dahil sinabuyan niya ng asin ang mukha nito noong hindi pa ito tinutubuan ng pakpak. Nasa 20 talampakan pa lamang ang taas ng aswang at ni Tata Eko ay mabilis na kinapitan ng manggagamot ang mga bisig nitong nakasakal sa kanya. Sobrang lakas ng pagkakapisil ni Tata Eko sa bisig ng aswang na naging dahilan ng pagkakabitaw nito sa kanya. Pero hindi pa roon na kontento ang manggagamot. Hindi nito binitawan ang bisig ng lumilipad na aswang. Gamit ang kabilang kamay, ay muli itong may dinukot sa kanyang bulsa. Sa pangalawang pagkakataon, ay muling sinabuyan ng asin ng manggagamot ang mukha ng aswang. Sabay hawak sa gulagulanit na pang ibaba noon bago tuluyang bitawan ang bisig ng aswang. Maayos na nakalapag sa lupa ang manggagamot at hindi nakatanggap ng pinsala, habang ang aswang naman ay patuloy sa pag-atungal dahil sa matinding sakit na dulot ng pagkakasaboy ng asin sa mukha nito. Ang mga eksenang iyon ang sinamantala ni Tata Eko. Mabilis itong tumungo sa pinagkukublihan ni na Lola Chedeng. Dala-dala ang kapirasong tela na nagmula sa pang-ibabang kasuotan ng aswang. "Chedeng, narito na ang kailangan ma. Huwag mo laang amuyin at sadyang napakapanghe. Parte yan ng salawal ng aswang." Sambit ng manggagamot. "Magaling, Eko. Ilang sandali na lamang ay makakabalik na ang mga estudyante ko. Sige at maaari mo nang muling tulungan si Bosyo at Tasyo sa paglaban sa aswang." Kakikitaan ng ngiti sa labi si Lola Chedeng dahil nagtagumpay ang manggagamot na makakuha ng parte ng kasuotan ng kalaban. "Kain naman ka, Chedeng. Wala talaga kayong balak na ako'y pagpahingahin. Nalaban na naman ako." Reklamo ng manggagamot, pero mabilis din namang bumalik sa lokasyon kung saan kinakalaban ng dalawang matandang antingero ang aswang. Muli ay hinarap ng 3 matanda ang aswang. Naging maingat na si Gobernador sa mga ginagawa nitong pag-atake. Mas ginamit nito ang mutya ng kidlat at likas na bilis ng pagiging aswang sa kanyang bawat pag-atake. Puro kalmot gamit ang kanyang matutulis na kuko ang kanyang ginawa sa 3. Isang kalmot lang at saka mabilis na iiwas at muling lilipad. Paulit-ulit na ganun. Naging epektibo yun dahil nagkakaroon na ng mga galos ang katawan ni Tandang Bosyo at Tata Eko. Ang tanging hindi nagtamo ng galos o kahit anong sugat
ay si Tandang Tasyo dahil sa lakas ng kabal nito. Gustuhin niya mang salagi ng lahat ng pag-atake ng aswang at protektahan ng dalawang kasama ay hindi niya magawa. Una ay dahil sadyang napakabilis ng aswang, dahil sa tinataglay nitong mutya ng kidlat na mas pinalakas pa ng mutya ng putik at likas na kakayanan ng pagiging aswang ng gumagamit. Pangalawa ay dahil wala siya sa tubig ng mga pagkakataong yun, kung kaya't nabawasan ang kanyang bilis. Isa pang paglusob ang ginawa ng aswang. Sa pagkakataong yun ay tumakbo si Tandang Bosyo papalayo sa dalawang kasama. Nakita naman iyon ng aswang at siya ang sinundan. Napakabilis ng mga pangyayari. Kinagat ng gobernador ang balikat ni Tandang Tasyo. Ang ilan sa mga ngipin ng aswang ay bumaon sa mga kalamnan at buto ng matanda. Kumagat ka sa pain. Sadyang tinanggal ko ang lahat ng kabal ko para bumaon ng pangil mo. Yun lamang ang naisambit ni Tandang Bosyo bago magpakawala ng napakalakas na suntok sa sikmura ng aswang habang kagat-kagat noon ng matanda. Bagaman nababalot ng kabal na ibinigay ng mutya ng pagong at pawikan ang katawan ng aswang na pinalakas pa ng mutya ng putik, ay nagawa pa ring sirain yun ni Tandang Bosyo. Pero sadyang malakas pa rin yun dahil sa likas nitong pagiging aswang. Mabilis na lumipad ang aswang. Alam ni gobernador na kapag nasunda ng pag-ataking yun ni Tandang Bosyo, ay maaari niya na yung ikamatay. Agad namang dinaluhan ng dalawang matanda ang kasama. Bakit mo ginawa yun, Bosyo? Bakit tinanggal mo ang kabal sa balikat mo? Ang laki tuloy na naging pinsala mo. Kailangan mong magpahinga at magpagamot. Sambit ni Tandang Tasyo. Walang pangangamba sa tinig nito dahil alam niyang malakas ang kaibigan. Ayos lang ako, Tasyo. Iyon lang kasi ang paraan para makakuha ako ng tiyempo at maatake ko siya. Nagtagumpay naman at sigurado kong nabasag ko ang kabal niya. Kailangan nyo na lang sundan ang ginawa kong pag-atake sa kanya. Pagbibigay impormasyon ni Tandang Bosyo sa dalawa. Pero mahirap matamaan ang aswang na yun. Napakabilis niya. Sagot ni Tandang Tasyo. Huwag kayong mag-alala. May kilala akong isang tao na kayang-kaya siyang hulihin. Pagbibida ni Tata Eko. Sinong antingero ang may kakayanang pigilan ng bilis ni gobernador? Sabay na tanong ni Tandang Tasyo at Bosyo. Hindi siya antingira, kundi isang mangkukulam. Sa puntong iyon ay iniluwa ng kasukalan si Lola Chedeng. Sa kanyang kanang balikat ay nakapatong ang isang banga na kasing laki ng barakong kambing. Ang banga ng mga yumao. Sa kaliwang kamay naman ay hawak-hawak nito ang isang nagliliwanag na lubid. Ang lubid na panggapos ng kaluluwa. Sa likuran ni Lola Chedeng ay naroon ang 5 kababaihan na kanyang pinili para maging mga estudyante. Sa kanyang harapan naman ay nakatindig si Mando, ang kanyang kaisa-isang anak. Agad na nakita ni gobernador ang pangkat na yun ni Lola Chedeng, kung kaya't hindi pa man ito nakakabawi sa natamong pinsala mula sa sinalong pag-atake mula kay Tandang Bosyo, ay mabilis itong bumulusok papasugod sa matanda. Subalit naroon si Mando, naghihintay. Mas lumalakas ang isang anak kapag ang sariling ina na ang nasa kapahamakan. Ipinikit ni Mando ang mga mata at dinama ang kakayanan ng tangan niyang trespiko. Bagaman napakabilis ng aswang, ay eksaktong-eksakto
ang pagkakadakma ng kanyang kaliwang kamay sa liig ng papasugod na kalaban at mabilis na inihampas yun sa lupa. Kumubabaw si Mando sa ibabaw ng nakatihayang aswang at sunod-sunod na binigyan ito ng malalakas na suntok sa muka. Pero sadyang napakalakas ng aswang na gobernador. Nagpumiglas ito at nasipa si Mando na siyang dahilan para kumawala ito sa pagkakadagan ng antingero. Mabilis itong nakalipad para dumistansya. Samantala, inilapag ni Lola Chedeng ang bitbit na banga mula sa kanyang balikat. Binuksan yun ng isa sa kanyang mga estudyante. Inilagay ni Lola Chedeng ang isang piraso ng tela mula sa pang-ibabang kasuotan ng aswang na gobernador. Isinarang muli ng kanyang estudyante ang banga bago bumalik sa likuran ni Lola Chedeng. Biglang lumitaw ang isang bulto ng tikbalang sa tabi ni Lola Chedeng. 4 na beses ang inilaki noon kaysa sa matanda. Ito ang napiling alay ni Lola Chedeng dahil sa ginawa nitong panghahalay sa mahigit 20 kababaihan ng lalawigan. Mabilis na ipinilupot ni Lola Chedeng ang gitnang bahagi ng lubid sa kanyang leeg. Ang kabilang dulo noon ay nakagapos sa leeg ng tikbalang, habang ang isa pang dulo ay nakagapos din sa bunganga ng banga. Umusal ng orasyon si Lola Chedeng. Nang matapos na ang kanyang pag-usal ng dasal, ay mabilis na humawak sa kanyang likuran ng 5 estudyante. Inilabas ni Lola Chedeng mula sa kanyang tagiliran ng isang pinatulis na kawayan. "Simulan na natin ang pangungulam,"